Si Haring Siya. Ano nga ba ang pagkakakilanlan ng lalaking ito? Kahit ang mga tao sa sindikato ay natatakot sa kanya. Sila'y natatakot hanggang sa kanilang kaluluwa ay lumabas. Siya'y agad na lumuhod. Nangyari lang kanina. Ang pinakamayamang babae ay umuwi kasama ang kanyang personal na bodyguard upang kumain ng hapunan. Ngunit biglang pagbalik nila sa bahay, isang grupo ng mga tao mula sa sindikato, biglang pumasok sa bahay ng pinakamayamang babae. Agad silang nagtapon ng kontrata sa mesa, at pinapagawa sa babae na ibigay sa kanya ang proyekto ng kanyang kumpanya. Ngunit ang proyektong ito, ay pinaghirapan ng babae ng 10 taon. Bagong nakuha, paano niya ito ibibigay ng madali sa masamang tao? Pagkatapos sabihin ng babae, sinabi niya na ito ay bahay ng pamilya Lin. Hindi ito lugar kung saan maaari kayong magpakalat-kalat ng kahit kailan. Sa pamilya Lin, hindi marami ang kasama ko ngayon. Sa labas, mga 100 tao lamang. Ang usapan ay natapos na. Ito pa rin ang pamilya mo Lin. Imposible ang negosasyon. Ito ay magiging sementeryo ng pamilya Lin. Pagkatapos ay sinabi ng assistant ng babae na ito ay isang lipunang sumusunod sa batas. Ngunit biglang nagbago ang lahat. Agad na tumawa si Mang Kules ng malakas. Pinatulak nila ang assistant pababa sa mesa. Tapos sabi niya yung Black Dragon Club nila. Kaya sila tumagal ng dekada rito dahil sa sistema ng batas dito. Dahil ang batas dito ay base sa kanilang desisyon. Sila ang may huling desisyon. Sa harap ng mga gawain ni Mang Kules, nakikita rin ng babae na may nagbabayad kay Mang Kules para gawin ang trabaho. Pagkatapos ay tinanong ng babae si Mang Kules, magkano ang binayad nila sa iyo para sa proyektong ito? Kaya kitang bayaran ng doble. Sige, 10 milyon. Walang kwentang sinasabi mo. Ano ang kaibahan nito sa pagnanakaw? Boy noon. Oo, nagnanakaw nga ako. Wala akong oras para sa usapan mo. Alinman sa pinirmahan. O 10 milyon. Kung hindi, papalitan kita ng secretary ngayon. Sayang naman ang magandang mukha mo. Kung gusto mong sisihin mo si Mr. Lin. Bigyan kita ng 3 segundo. Una kong kukunin ang isa niyang mata. Habang iniisip ni Mang Kules na sakta ng assistant. Sa wakas, nagsalita ang lalaking katabi. Agad siyang nagbabala kay Mang Kules na pakawalan ng kamay sa loob ng 3 segundo. Kung hindi, huwag mo nang kunin ang kamay mo. Hindi kita napansin kanina. Sino ka sa tingin mo? Maglakas loob na makialam sa aking negosyo. Nakita ng babae ang pangyayari. Agad niyang pinagutos sa bodyguard na huwag nang pakialaman ng bagay na ito. Dahil sa kapangyarihan ng triad. Hindi basta-basta pinaglalaroan ng kahit sino. Ngunit hindi ito iniinda ng lalaki. Dahil isa siyang personal bodyguard. Kaya't kayo mismo ang dapat mag-alaga sa inyong kaligtasan. Pagkatapos ay sinabi ni Kalbo, matagal na siyang naghari dito. Ito ang unang beses na may taong naglakas loob na hamilin ng kanilang triad. Matapos sabihin, agad na kinuha ni Boldy ang lead pipe upang tapusin ang lalaki. Ngunit hindi basta-basta magpapatalo ang lalaking ito. Makikita na agad niyang hinawakan ang pulso ni Boldy. Pagkatapos ay mariin niyang ibinagsak, at binalaan si Boldy na agad na umalis kasama ang mga ito. Ngunit ang leader ng Black Dragon Society, ngayon ay nabiktima ng ganitong pangapi. Paano sila magpapatalo at aalis na lang? At binalaan na ngayon ay may daan-daan siyang kasama. Huwag niyong inaasahan na makalabas ng buhay ang sinuman sa inyo. Pagkatapos ay nakita ng babae ang sitwasyon at muli niyang pinapayagan ng bodyguard na palayain si Guang Tokiang. Basta ibigay mo ang pera sa kanya. Wala nang problema sa atin. Ngunit may tiwala ang lalaki at sinabi niya, hindi malaking problema ang mahigit 100 tao. Ano? Lahat ng taong pinapatawag mo, lumabas kayo sa labas. Sundin ang inyong mga patakaran. Either humarap ako sa kanila, alinman sa kanila ang pakikitungo sa akin. Tama, lalaki ako. Lumabas ka. Ihatid ninyo ang kapatid na ito. Jin Xiao, baliw ka ba? Ako mismo si Jiu Wendoang ang mag-aasikaso para sa kanya. Kung ito ay isang order o 1 bilyon. Ipinapangako ko sa iyo ang lahat. Bilisan mo, pahintuin mo sila. Huli na. Astig ang kapatid na ito. Ang kanyang mga huling habilin. Ako mismo ang mag-aasikaso para sa kanya. Bilisan mo, takpan ang mata ng bata. Hindi maganda. Ito. Mayroon pa ba? Ito. Paano nangyari ito? Ano ang nararamdaman mo? Mayroon ba? Parang bagong gising lang ang pakiramdam. Ito ba ang tinatanong ko? Nasaktan ka ba? Wala naman. Hindi naman ganoon karami, mahigit 100 tao lang. Hindi ganoon karami. Sinadya yung palakihin. Ayos lang. Akala ko, kabuuan. 77 lang ang tao. Pero matibay silang lahat, kapatid. Ngayon lang ako nagkamali. Ako'y sumusuko. Ngunit kailangan ko pa rin ipaalala sa iyo. Kung gusto ng mga kapatid sa Hailongwi, alam nila na mamamatay ako dito. Hindi ka magkakaroon ng katahimikan habang buhay. Pumunta ka. Huwag mo akong patayin. Hindi na kailangan. Gusto mong makipag-away, handa akong makipaglaban. Oo, isasama ko sa utang ko ang buhay mo. Ngunit kailangan ko pa rin ipaalala sa iyo. Ang pamilya Zhao ang may kagagawan sa pangyayaring ito ngayon. Ito ay simula pa lamang. Naintindihan. Mas mabuti pang tawagan mo muna ang ambulansya. Ang mga kasama mo sa labas. Nalalabing isang hininga na lang. Tunay ka bang dating sundalo ng Zonbu? Kailangan mo bang makita ang aking ID?
Bibigyan kita ng 1,000,000 mamaya. Dalhin mo si Xiaoqi sa ibang bansa. Bakit? Ang pamilya Zhao ang may kontrol sa Ganbo ng Dazhao. Kung siya ang nagutos ngayon, kahit si Ling Xiao ay hindi mapanatag sa kanyang sarili. Tumagpo tayo sa di inaasahang pagkakataon. Ayaw kong makasama ka. Bakit ka niya gustong saktan? Sandigan. Mayroon akong kaaway na hinahanap. Pinasok ko ang sandigan. Ito ay pagpapakita ng hamon sa kanya. Ngunit ito ay aking sariling desisyon. Wala kang kinalaman dito. Oo. Magpabook ng isang plane ticket para sa kanyang kuya. Oo. Hintay lang. Sino nagsabi na aalis na ako? Ano ang ibig sabihin nito? Ginoo. Ngayon ay hindi ang tamang panahon para magpadala ng emosyon. Sumasang-ayon akong maging bodyguard ninyo. Ako ang may pananagutan sa inyong kaligtasan. Anong klaseng biro ito? Wala pang pirmadong kontrata. Ang mahal na pangulo ng Ling Xiao Corporation. Aasa ako dito. Ikaw. Sa ganitong oras, biglang nagring ang telepono ng assistant. Sinabi na nawawala ang endorser ng kanilang kumpanya na si Xia Yubang. Ang babae ay naguguluhan din nang malaman na nawawala ang artistang iyon. Dahil sa artistang ito ay direktang nakakaapekto sa kalakasan ng kanilang kumpanya. Nakita ng lalaki ang pagkabahala ng babae at hindi alam ang gagawin. Diretso na tumayo ang lalaki at nagsabing tutulungan siya sa paghahanap ng tao. Pagkatapos magsalita, agad na lumabas ang lalaki. Ngunit hindi naniniwala ang babaeng mayaman. Ang kanyang bodyguard ay makakahanap. Sila ay wala nang magagawa kundi ang maghintay na lang sa kapalaran. Sa ngayon, si Xia Yubang ay inaambak ng kalaban ng kumpanyang pinamumunuan ng babaeng mayaman. Itong mga kidnapper lang. Kapag gusto mong laruin si Xia Yubang, biglang may narinig na malakas na ingay sa labas, at biglang nasira ang pinto. Sa sandaling ito, ang mga lalaki ay parang tagapagligtas, na lumitaw sa harapan ng mga masasamang tao. Kung hindi, papalitan kita. Sino ka ba? Ikaw lang. Narito ang mga kidnapper. Ha ha ha. Ako ang bahala sa inyo. Isa lang sapat na. Halika. Lahat, saktan niyo siya. Patayin niyo siya. Ang mga nakasakit sa akin noong dakilang dinastiyang Zhou ay dapat maparusahan. Diyos ka ba? Bodyguard ako. May pamalit ka bang damit? Lin, ano na ang update? Wala pa ring balita. Maghintay pa ng 10 minuto. Huwag na maghintay. Lahat. Kamakailan lang, natanggap namin. Isang malungkot na balita, ang aming Xia Yubang nawawala. Lin, kailangan namin ng paliwanag. O Diyos ko, malamang magdudulot ito ng pagtutol mula sa Ling Xiao Corporation. Ang mga stocks ng Ling Xiao Corporation ay nagsimulang bumagsak. Sa loob lamang ng ilang segundo, nawala ang daan-daang bilyon. Susunod, pakinggan natin. Lin Yixu, pagpapaliwanag ni Pangulong Lin. Ako. Ang tawag ng isang stockholder. Dahil nangyari na ang pangyayari, iniisip mo pa bang itago ito? Sagutin mo. Anong kalokohan ang ginagawa nyo? Ngayon, maraming kumpanya nagtigil ng pakikipagtulungan sa atin. Ang Ling Xiao ay malulubog na. Pagkatapos ngayong araw, ang mga pagkawala ay magiging higit sa 1 trilyon. Magre-resign na ako. Magbibitiw. Sino ka sa tingin mo? Ano ang may babalik ng pagbibitiw sa mga pagkawala? Ikaw na mayabang na hanggal. Ang aking mabait na ate, sinabi mo na sana'y agad mo ipinasa ang Ling Xiao sa akin. Magiging mas mabuti. Bakit kailangan maging ganito ngayon? Sabi mo mura ka o hindi? Hindi ba? Hanggang dito na lang ba talaga? Lin, gusto mo bang itanong sa tito ko? Saan ka pupunta? Pumunta kay Xia Yubang. Alam kong hindi ito praktikal. Ngunit, ngayon, kailangan ko talaga ng himala. Kayo naman, talagang nagmamadali sa pagpili ng doktor. Yung batang yun, kasama niya si Xia Yubang. Wala talagang koneksyon. Maniwala ka sa kanya. Mas masahol pa sa crib dog. Qin Xiao, nasaan ka? Itaas ang ulo. Darating. Si Xia Tianhao.
Hindi nawawala si Xia Tianhao. Paano nangyari ito? Paano mo naiuwi si Xia Yubang? Si Xia Yubang, iyon ay ang templo ng mga Diyos. Paano mo nagawa iyon? Medyo masikip ang pantalon. Mag-ingat sa pampublikong lugar. Pinaghintay ko kayo ng matagal. Sobrang nag-aalala kami para kay Xia Tianhao. Akala ko talaga nawawala ka. Paano nangyari yon? Kami ay medyo late kanina. Mayroon kaming malaking balita. Ibabalita namin sa lahat. Anong balita? Ako ang magdedesisyon. Ang panahon ng pakikipagtulungan sa Lingsha Corporation. Mula sa 3 taon, pinalawak hanggang 10 taon. At ang bayad sa pakikipagtulungan ay 0. Ano? Xia Tianhao, totoo ba ang sinasabi mo? 10 taon. At, ang bayad mo taon-taon. Pero 10 bilyon. Siyempre totoo. Pero, mayroon akong karagdagang kondisyon. Lin Zhang, anong kondisyon? Gusto ko, Qin Xiao, maging aking personal na garantiya. Ang ganoong klaseng suchot, akin. Personal bodyguard ko siya. Oo, personal na bodyguard. Oo, tama siya. Okay. Kaya itinatakwil ko ang aking sinabi kanina. Ngunit, kapag ako ay nasa bido, kailangan ko siya. Kailangan niyang bantayan ako ng malapitan. Pareho ang kondisyon. Kung hindi tayo magtutulungan. Walang usapan. Pinagbabantaan mo ako. Maaari itong gawin pagkatapos ng tag-init. Ngayon din pupunta ako upang mag-print ng bagong kontrata. Hindi na kailangan, meron ako dito. Kanina lang. Pumunta lang ako upang mag-print ng kontrata. Lin Zhang, pakiupo, pakiupo. Magandang samahan sa pagtutulungan. Kakilala mo siya? Kakilala mo siya? Hindi alam. Bakit kayo ganoon ka-close? Baka malakas lang ang loob niya. Huwag kang masyadong makisalamuha sa kanya. Ang ganoong klaseng sumpumin. Hindi mo ito makokontrol. Oo, huwag kang magkamali ng intindi. Ako ay laging malinaw pagdating sa utang na loob at galit. Malaki ang tulong mo sa akin ngayon. Ito ay bilang payo lamang. Hello, anong nangyari? Oo, pupunta ako dyan ngayon. Anong nangyari? Guru Xiaoqi, mayroon daw problema sa paaralan. Pahintulutan mo akong pumunta roon. Lin, Pangulo, dumating na ang regalo ni Wang Lao. Gusto mo, unahin mong tingnan. Unahin mo muna ang trabaho. Pakawalan mo na ako. Ganito, ipadala ko ang aking lokasyon sa iyo. Kapag tapos na ako, pupunta na ako. Oo. Himala, talaga bang mangyayari ito? Bilisan mo. Mabagal ka. Tatay, ikaw pala ang tatay niya. Ano ang nangyari? Anong nangyari sa aking anak? Ang iyong anak na si Lin Xiaoqi. Binugbog ang kaklase. Dalhin mo siya at umalis. Sa paaralan namin. Hindi namin tatanggapin ang ganitong basura. Ikaw ang pumatay. Hindi. Ang sugat sa mukha ni Zhang Haoshuan. Saan ito nanggaling? Siya mismo ang sumabog. Ikaw ang pumatay. Tingnan mo ang sarili mo. Sa murang edad mo, nagsisinungaling ka na. Mahilig ka rin sa karahasan. Pag lumaki ka, magiging sakit ka rin. Ano ang sinabi ng anak ko? Hindi ka naniniwala. Anong sinabi ng batang ito? Hindi ka nagdududa. Ang tatay ni Zhang Haoshuan. Nagbalik na doktor. Chino na taga-ibang bansa, kasalukuyang nasa mataas na posisyon sa Lingsha Corporation. Ang mga anak ng mayayaman, maaari itong magdulot ng masamang impluwensya sa mga bata. Tingnan mo ang iyong sarili. Ang mga mahihirap na nagwawala, hindi yun makakatakas. Ang kababaan ng dugo, hindi tama ang pagsakta ng ibang tao. Ginoong Zhang, agad ngayon, mahirap, ang mga anak ng mayayaman. Sa totoo lang, mas kaunti ang mga kriminal. Marami sa mga tulad mo, ang mga dukha na nagwawala. Guru Li, anong nangyari? Ay, Ginoong Zhang, hindi ito ang iyong anak. Namumuli ba siya? Malapit na akong matanggal sa trabaho. Nasaan ang mauditang iyon? Oh, ang kanyang magulang. Agad ngayon din. Paumanhin sa aking anak. Galit na galit ako ngayon. Huwag mo akong gulahin. Agad. Magpaumanhin ka sa aking anak. Pagkatapos ay umalis ka sa elementarya na ito. Sabihin mo ang totoo sa tatay mo. Totoo bang sinaktan mo siya? Oo, ano man ang mangyari. Maling tamaan ng sinuman. Lasang. Mahirap, humingi ka ng paumanhin sa aking anak, kinumpirma niya na. Sino ba ang nagturo sa iyo nito? Mag-sorry ka agad. Ito ang tinatawag mong pagpapalaki. Isang maliit na bata. Anong mga sinasabi mo? Mali ba yon? Huwag mong sabihin ng iyong anak na babae. Sakta ng anak ko. Kahit wala. Sa iyong katayuan. Hindi dapat siya.
Sa parehong klase ng aking anak, directly. Antas ng inyong paaralan. Talagang bumababa na. Anong mga pusang lansangan at asong lansangan ay maaaring tanggapin sa pribadong paaralan ng mga elitista. Ang masaktan ng aking anak ay hindi biro. Ang ganitong klaseng tao, kung sakaling mayroon siyang anumang nakakahawang sakit, kaya mo ba? Ito ang Dazhaw. Sabi sa'yo, huwag kang maghalo ng anuman. Hindi mo ba naiintindihan? Nagsasalita ka ba ng tapat? Ikaw ang tipo ng taong dapat saktan. Nangangaliwa, hindi marunong makilala ng tama't mali na peking dayuhan. Ako ay isang doktor na nag-aral sa ibang bansa. Elite ng lipunan. Anong antas mo? Anong katayuan mo? Karapat-dapat ka rin bang litin ako? Tingnan mo siya. Puro bastos na salita, walang modo. Malinis ang kanyang bibig. Malinis ang kamay at paa ng kanyang anak. Ikaw ba ang magdedesisyon kung ano ang tamang asal? Ano man ang sabihin mo? Ginoong Zhang. Nag-aral din sa ibang bansa. Ang aming paaralan. Sumusuporta rin sa sistemang ito ng antas. Pagpili ng mga elite. Oo, ang sira-sirang pribadong paaralan ng mga aristocrat ito. Hindi na mag-aaral ang aking anak na babae. Magpalaki kayo ng inyong mga elite. Lumayas. N.A. Tinayagan kita umalis. Anong gusto mo? Kayo'y magama. Kailangan ibigay sa akin ang aking anak na lalaki. Mag-sorry ka ng nakaluhod. Sigurado ka? Sigurado. Munting traidor. Mag-sorry ang matandang traidor. Ouch, sinaktan. Anak ng T, naghahanap ng kamatayan. Ay, ikaw ang naghahanap ng kamatayan. Tatay, di ba sabi mo, ano man ang mangyari, hindi sapat ang pagtama sa hayop. Bastos ka, tatalunin mo ko. Hindi mo alam ang aking pagkakakilanlan. Tingnan mo, sinasabi ko na nga, ang pamilyang ito ay pawang mga barbaro. Sino sa inyo ang nagsasabing barbaro? Hahaha, Lin. Taka Lin. Paano kayo napunta dito, Lin? Hindi mo alam ang paaralang ito. Hindi alam kung kailan dumating. Walang nagturo sa isang ina na walang asawa. Bastos. Sinaktan ng aking anak na lalaki. Tama, mayroon pa siya. Lin, ikaw ito. Pumunta rito, Xiaoqi. Ako ang ina ng bata na ito. Ang bastos na sinabi mo kanina. Sino? Qiuyu. Agad na bilhin ngayon. Paaralan ng mga elitistang pamilya Peihan. Magkano man ang halaga? Kayong lahat ay pinalis na. Mag-ayos ng gamit. Lumayas. Sasantihin mo ako. Sa aking pagkatao. Ilang kumpanya ang alam mo. Gusto niyo ba akong agawin? Hintayin mo lang ako. Ano ngayon ang tungkol sa Ling Xiao Group? Naghahanap ako ng makakapatay sa'yo. Lumabas ng bansa. Hindi rin ako manghuli ng Dazhaw. Anak, umalis ka. Anong hinihintay mo bago umalis? Hintayin niyang tawagin ang mga tao para magalit. Ah, si Yuji. Oo, sinasabi nila na walang kwenta ang Black Dragon Society. Bilis, halika. Ah. Maghintay kayo at maghanap ng kamatayan. Kung hindi kita papatayin ngayon, hindi lang ang apelyido ko. Okay, maghihintay ako. Oo, nandito si Kuya Tiger. Maghintay kayo ng kamatayan. Yuji. Ay, Yuji. Anong nangyari? Huwag nang itanong. Anak ng kahapon ay may nangyaring matindi. Daan-daang tao ay pinatumba lahat. Ang mga sugat namin ay mababaw pa. Tamang-tama, nasaan si Boss Wookie? Sila nga ang pamilya nila. Tayo ay tapat na pagmamahal sa pamilya at kaibigan. Ngayon, dumating na ang hari ng langit. Kailangan tulungan ng kapatid na linawin ang sama ng loob. Hahaha. Ay, grabe. Xiaoyi, Yuji. Yuji, Xiaoyi, pinapahina mo ang ako. Tawagan mo ako. Munting pusa. Yuji, anong ginagawa mo? Anong ginagawa? Ang rebulto ng Buddha. Lahat ng sayo ay aking aalagaan. Kapag nakita si Jiyuge, kailangan tawagin siya ng Ye. Lumuhad para sa akin. Ano? Guguluhin ko ang iyong lolo. Iyong peking dayuhan ay sayo. Wala. Hindi. Hindi pamilyar. Kung gusto mo, subukan mong magrebelde ulit. Hindi ko sasabihin kay Jiyo Wenlong. Xiaoyi, huwag mo na akong lokohin. Mayroon akong anak na 80 taong gulang. Mayroon akong inang 78 taong gulang. Ako ay inaapi ng mga traidor. Pakawalan mo na ako. Paano kung tawagan mo ulit ang ilan pang tao dito? Nandito pa rin sina Qin Xiao at Xiaoqi. Pwede bang magpakalma ka? Si Mama Xiaoqi ay sobrang galit din.